So I will choose the less evil. Di ba? Wag na akong pumunta sa inyo. No? At mag-stick ako doon sa alam kong tama. Oh, it makes me less evil. Bakit? Kasi kinuha ko yung pera ninyo na alam ko naman yung purpose ninyo para pasakitan yung si Ramil. Oh, nagkapera na ako, hindi pa ako nasira kay Ramil dahil alam ko kung na si Ramil yung tama. As expected, no? As expected, na nagkaroon talaga ng abutan ng pera. There's always a money involved in everything. Tingnan ba natin yung konting camera ko? Mayroon talagang mga bagay na pera ang magpapakilos sa ating mga tao. It's sa hirap ng buhay, di ba? Talagang kuminsan nagagamit ang pera para magmanipula ng tao. At bakit ko ito nasasabi? Dahil yung ating mga haka-haka na noon ay akala lang natin at nagbase lang tayo sa mga unang nangyari, may katotohanan. Kung ano po yun po ang aking isi-share sa content ko na to. At kung bago po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And welcome sa aking channel. Kung meron po kayong comment, suggestion, recommendation, I'll leave it on our comment section. Okay? Issue lang po tayo, walang personalan. And lahat po na aking talakay ay nakabase lamang doon sa ating napanood, naintindihan, at naunawaan. Okay? So, matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihan fake news. So, katulad po nito, no, nung una, is an educated guest ang ginawa natin doon sa pagsasabing may binigay, no, kay Martin. Kaya siya nakapunta ng birthday ni Dave. Diba? So, hindi naman kasi makakapunta yan. Lalo na kung sa sitwasyon niya na may sakit na siya. Diba? Pupunta pa ba naman siya doon? Di yung ipapamasahe niya. Ibibili niya lang ng gamot. Diba? So, it's confirmed na nag-abot nga ng pangpamasahe itong si Stephen. At ito ay inamin niya sa isa sa mga comment ng kanyang mga avid followers sa Facebook. Okay? Kung ano po yun, allow me to share it. Actually, may nag-share nito sa GC namin, no? And yung portion lang ng usapan, yung pinakita. Now, ako naman kasi hindi ako kagad pumapatol sa ganun eh. So, chinek ko, hinanap ko. And papakita ko sa inyo, pati yung comment nung iba, no? Hindi lang ni Stephen at saka nung isang kausap niya sa comment section. And these are public consumption. Kaya pwede nating i-display talaga yan. Okay? Ayan po. Dito po sa post na to ni Stephen na I think na bigyan ko to ng ng reaction, no? Kapag paninira, bakit pa natin panunuorin, okay? So, alam ko may reaction ako dito. Pero dito ngayon, ang titignan natin ay itong comment section. Hindi nga talaga ako sa mahilig tumingin sa comment section. Because some of those can be a dummy account, no? Para lang gumawa ng, alam nyo na, sigalot ng ingay. But, dito, chinek ko talaga. No? Chinek ko po itong post na to. And as you can see, there are 66 comments. And among those comments ay ito yung nakatawag ng pansin doon sa mga kaibigan natin, no? Kita nyo naman, syempre ito ay against, no? Against kay Martin at kay kay Tekram, no? So kung makikita nyo, yan, no? Papasalamat, no? Nag-unsubscribe na kay Tekram para namang malaking epekto. Eto si ate, sabi niya, unsubscribe na ako kay TR, doble cara, pagmumukha niya, digital naman po ang karma kay Kuya Dave, aral mabuti. Okay? Ay, teka, hindi niyo pala nakikita yung binabasa ko. Ayan. Yan yung binabasa ko, na isa sa mga nag-unsubscribe kay Tekram, no? Para namang as if malaking value ka. Salamat po, no? Nag-unsubscribe po kayo. And now, this is the portion na ang
pumukaw sa aming atensyon. No? Yan, mga post yan ng mga pro Stephen and Dave, no? Ito po, no? Ito. Saan ba yun? Yan. Itong si Telma. No? Itong si Telma. Yan, ito. Ito yung sabi niya, oh. Pumunta siya sa birthday ni Kuya, nagmamasid lang pala si Martin at itong sumbong na niya kay Tekram, plastic ka talaga Martin. Yan yung sabi nung Telma Alvarado. Sumagot si Stephen. Pakita yung mukha niya. Ito sagot ni Stephen, oh. Ayan. Telma Alvarado. Kung alam ko lang na ganoon siya, backstabbing na tao, hindi ko na sana pinadalhan ng 5K mahigit para pamasahe. So medyo mas mababa, no? Mas mababa yung binigay niya kay Martin, kasi kay Ednalyn 8,000, no, 8,000 plus. Ito kay Steve, kay Martin, siguro $100 US dollar, kaya 5,000 plus din siguro yan, no? Mahigit pa sa pamasahe. So obviously, di ba, nakikita nyo ngayon na talagang the reason para lang i-display sila. At yan naman ay pinatotohanan na rin ni Martin. Yeah? For display lang sila doon. At since pumunta nga, ito naman yung nangyari, masama ang loob ng lolo nyo. So, masama ang loob niya. Kaya nangihinayang siya sa 5,000. Okay? Yan yung pagkakamali ni Martin. Ay, sumagot pa naman si Telma. Grabe talaga ninong traidor. Ito. Highlight natin. Grabe talaga ninong traidor niyan si Kuya. Trinaidor niya si Kuya. Di niya inisip na mga sinasabi niya nakakasira ni Kuya. Pera talaga. Yan yung sabi ni Telma. Ito, yan. So, post po yan, ha. Yan, dito sa comment section nito. Doon makikita yan. So, yan po yung pruweba na nagbigay nga si Martin. Alam naman natin na nagbigay, di ba? But, yung amount and the admission, wala tayong nakita. So, ngayon, ayan, may pag-amin na talaga na siya ay nagbigay. Well, hindi naman natin pwedeng sabihin na suhol yan kasi binigyan niya. But, the way he is reacting, no, the purpose is there. No? Dapat magaganda yung sasabihin ninyo kay Dave. Hindi kayo dapat magko-comment ng pangit, lalo't ipaparating nyo pa kay Tekram. Yun yung gusto niyang no? Kasi nga, kaya niya nga kayo pinapunta doon para pasakitan nyo si Tekram, tapos lumalabas ngayon. Sila ang napasakitan ni Martin. Ay, no. So, ito yung patunay, no? Kay Ednalyn, 8,000 something, hindi pumunta. Kay Martin, 5,000 something din siguro yan. Pumunta pero hindi niya talaga nakayanan yung nangyayari kay Dave. No? Kahit na po anong sabihin ninyo, kahit na sabihin pa ninyo na dahil natulungan or dahil maraming binibigay si Ramil ngayon, no? It's not enough reason para husgahan nyo ng ganun yung tao. Nakikita niya, napapansin niya. Ngayon kasi kung talagang yan, ang purpose niya ay sirain si Dave, dapat after na tumanggi si Martin, ay si Stephen, na siya ay tulungan, dapat on that period, no? July pa lang. Di ba? Nilabas niya na yan. Ano nang almost 2 months. So, ibig sabihin, hanggat maaari, ayaw lumapit ni Martin kay Tekram kasi may ilalabas niya yung mga matagal niya ng kinikim-kim, no, na napuna diyan kay Dave. Wala na siyang choice, buhay niya na yung nakasalalay and kung ginawa niya man yun, no, to give us proof, no, the community, Tekram community, to clear the name
of Tekram, no? Kung iniisip nila na naging doble cara si Martin, no? For the truth si Martin, yun ang para sa akin. Katotohanan yung kanya. Kasi inakusahan ninyo ng kung ano-ano si Ramil eh. Di ba? Ginawa nyo ng kwento, gumagawa kayo ng kwento, kahit na umaamin na yung tao, para sa inyo mali pa rin. So, itong ginawa ni Martin, pagpapatunay lang ito na hindi ganong klaseng tao si Ramil. 'Di ba? Kasi mismong si Martin ang nakasaksi sa inasal ni Dave nung siya ay nakawala sa pag-aalaga ni Ramil. Tapos ngayon masama ang loob ninyo dahil kayo ang nagpamasahe, binigyan nyo ng pera, sobra-sobra pa, no? Tapos ganun yung gagawin ni Martin. Di ba? Ginamit nyo rin lang naman si Martin eh. Di ba? Yun naman eh. Ginamit nyo si Martin. Ngayon kayo naman ang nagamit ni Martin, feeling ninyo, nagamit kayo, o sige, ginamit kayo ni Martin. Bakit masama ang loob nyo? Di ba? In the first place, humingi ng tulong yung tao sa inyo, bakit hindi nyo tinulungan? Binigyan nyo ng pamasahe. Ngayon, hindi naman hihingi ng ganyang kalaki uli yan eh. Ang kailangan niya lang gamot. Diba? So, since nagbigay kayo sa kanya ng pamasahe, so ina-expect ng tao, matutulungan nyo siya. Diba? Yun. So, since hindi nyo siya natulungan, naghanap siya ng ibang way. No? Bago pa siya lumapit kay Ramil. Tingnan niyo, July, August, September. Almost end of September na siya humingi ng tulong. Kasi nga, lumalala yung kondisyon niya. Oh. So, no choice siya. Di ba? Kayo una na kayong nakaalam eh. Nagbigay ka, Stephen. So, ano ine-expect mo? Diba? Oo, tumanggi ka. Pero bakit ka nakapagbigay ng pamasahe nila? Oh, diba? Naglalakad na kayo ng kaso niyan kay Dave. Eh, diba? Marami kayong sponsor. Sabi nyo nga, dami nyong nilista, oh. Oh. So, ibig sabihin, ikaw lang ang gumagastos? Or kulang yung binibigay ng iba ninyong mga sponsor para kasuhan si Ramil? Nanghihingi sa iyo ng tulong si Martin, hindi ibig sabihin sa iyo, no? Pwedeng maaring sa ibang sponsor, maaring kay Dave, or maaring makiusap si Dave sa ibang niyang mga sponsor. Something like that, di ba? Kasi nga kung nagawan niyo nga ng paraan yung pamasahe, what more pa yung pambili ng gamot? Di ba? Kayo yung nagpakita ng motibo. Ngayong binalikan yung motibo ninyo, tinanggihan ninyo. Ano yung motibo ninyo? Dalhin sila doon at i-display, kaya binigyan nyo ng pera. Which means, okay kayo. Diba? Makakatulong kayo in case na siya ang mga ilangan. Eh, hindi nyo ginawa. Nagsalita pa si Daisy na okay lang na si Dave lang ang susuportahan ninyo pag umalis siya. Diba? So, ito. Nagsusumigaw ang sagot ni Sir Stephen Montealto. No? So, bayad. Kung si Edna Lynn at saka si Martin confirm, what more pa si Telma? Di ba? What more pa si Telma? So, lahat yan, no? Sir Stephen, ginamitan mo ng pera para hilain lang at pasakitan si Ramil. Hindi ba kayo nahihiya sa ginagawa ninyo? Di ba? Kahit na itanggi ninyo, no? Na yan ay hindi suhol, pero the way you reacted, the way your comment, ha? Kitang-kita sa inyo yung totoong intensyon ninyo. Hindi para magbigay saya dyan sa mga taong yan, kundi para pasakitan si Ramil at ipakita sa mga sponsors na yung mga taong malalapit kay Ramil ay lumipat na sa inyo.
Ha? Yan po yung pagkakabasa ko sa sitwasyon na to, ha? Hindi ko po sinasabing tama, pero di ba? Eh kasi ano pa ba ang dahilan? Ah, hindi kakayanin ni Stevie na suportahan yan for 5 years sa kung ano mang kursong gustong kunin ni Dave. Kailangan nila ng katulong, ng sponsors. Oh, bakit sponsor ang pinag-uusapan? Kasi sponsor naman ang bumubuhay kay Dave, ah. Kahit nasa puder pa siya ni Ramil. Oh. Plus yung earnings ni Ramil sa kanyang YouTube. Eh dito, sa mga kasama niya ngayon, kay Daisy, mayroon ba siyang nakukuhang revenue? Kung meron man, papalo ba ng mga 10 million? Oh. 'Di ba? So kailangan ng sponsor. And one way of doing that is to discredit Ramil. 'Di ba? Alisan ng credibility si Ramil. Kaya lahat ng mga taong malalapit ay nilapitan ninyo. Lahat ng taong malalapit kay Dave, pinagdadalhan nyo ng pera. Ngayon, si Ramil naman ang lumalapit sa mga nilapitan nyo, masama ang loob nyo. Bakit kayo ganun? Anong gusto nyo? Kayo lang? Di ba? Sige, ibigay natin yung gusto ninyo. Ang intensyon ni Ramil, kasi sirain lalo si Dave. O bakit kayo, nung lumapit kayo sa mga yan? Oh, nagreklamo ba si Ramil? May sinabi ba si Ramil? May sinabi ba kami? Ano bang sinabi namin? Di ba? Talagang ano lang yan, for show lang yan. Binalikan yung mga taong yun. Ngayon, na si Ramil naman yung lumapit dyan sa mga nilapitan ninyo, galit kayo. Sinisiraan na si Dave. Eh, nung ginawa nyo ba kay Ramil yan? Anong tawag doon sa ginawa ninyo? Nung yan, yung mga yan, pina-attend ninyo dyan sa birthday ni Dave. Oh. Di ba? Sinisiraan nyo si Ramil. Ngayon, na bumabalik sa inyo, yung mga ginawa nyo dati, masama ang loob nyo. Napaka-unfair nyo talaga. Di ba? Napaka-unfair ninyo. Nung pumunta sa inyo yung mga yan, wala kayong nasabi. Puring-puri ninyo. Di ba? Part pa nga ng inyong sponsor. Di ba? Si Alan tsaka si Telma. Oh. Nasamantalang beneficiary yan. Di ba? Nakakatawa naman kayo. Nakahalata kayo na kayo mismo napipikon sa ginagawa ninyo. No? Sabi kayo sabi ng karma is digital, mukhang sa inyo na napunta. Kayo yung kinarma, bumalik sa inyo yung ginawa ninyo. Nung bumalik sa inyo, mas matindi nga lang. Di ba? Mas matindi nga lang. Na hindi ninyo matanggap. So ito po yung katibayan, 5,000 para kay Martin. No? Mahigit pa para sa pamasahe. Parang nagsisisi na ngayon si Stephen. Dapat, kaya sabi ko sa inyo, di ba? Parang sobra-sobra talaga. No? Kahit sa 5,000, sobra-sobra. Dahil nga sabi ng mga nakakaalam, malapit lang yung lugar eh. Di ba? Eh, nako. Kaya, huwag kayong magalit. No? Kung bumabalik man ngayon sa inyo, yung ginawa nyo kay Ramil. Ha? At ang ginagawa ni Ramil ngayon ay tumutulong siya. Tumutulong siya kay Martin. Kay Telma may nilinaw siya dahil sa kumakalat na marites. So, sabihin nyo man na hindi valid reason yon, para sa amin, valid reason yon. At para sa akin, ang pinaka-valid reason ngayon, bumalik sa inyo yung ginawa nyo dati kay Ramil. At ang taong nagbalik niyan sa inyo ay yung mga taong binigyan nyo ng pera. Diba? Oh, sasabihin nyo mga mukhang pera yan. Of course! Gipit yan eh. Diba? Alam mo kung ikaw ay binigyan at hindi mo hiningi, no? Bakit mo tatanggihan? Diba? Ngayon, kung alam mo ginagamit ka lang,
Aba, take advantage. O kahit naman ako gagamitin mo ko, di gagamitin din kita. Dahil pumunta man ako sa hindi, may masasabi sa akin. Ha? Ganun yun So I will choose the less evil. Di ba? Wag na akong pumunta sa inyo. No? At mag-stick ako doon sa alam kong tama. It makes me less evil. Bakit? Kasi kinuha ko yung pera ninyo na alam ko naman yung purpose ninyo para pasakitan yung si Ramil. Nagkapera na ako, hindi pa ako nasira kay Ramil dahil alam ko kung na si Ramil yung tama. Diyan sumasama ang loob ninyo. No? Lalo na si Sir Stephen. Kasi ginastusan niya bandang huli, yung ginastusan niya para pasakitan si Ramil at gamitin, ayun. Nagsabi ng totoo. Hindi kinaya yung mga pinakita at nakita niya during that celebrations. No? So, wala tayong personalan, Sir Stephen. Ako yung nagko-comment lang doon sa iyong mga pinost sa mga comment section ninyo. No? And bilang katibayan lang po itong akin kasi meron na rin akong mga sinasabi na maaaring nabayaran nung nabigyan ng pamasahe si Martin. So, ito yun. Umamin ka mismo. Okay? So, issue lang po tayo. Walang personalan. No? At matutut po tayo mag-fact check like this one. This is a fact na mayroong perang involved sa pagpunta ni Martin. Okay? So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.